Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Yung mga advice ko kasi minsan ang hirap i-apply. Kaya naiintindihan ko na gustong-gusto mong ibalik yung ex mo. Kaya sobrang agresibo at sobrang aware, conscious mo kung paano gagawin to right now. Pero pilit kong sinasabi sa inyo or pilit kong sinasabi sa iyo, kung gusto mong ibalik ang ex mo sa buhay mo, kailangan mawalan ka ng pake. Dahil naririto ngayon at ituturo ko sa iyo ang pinaka-trigger para muli kang maisip ng ex mo at manumbalik sa kanya. Kung sino ka nga ba talaga. Manumbalik yung pagmamahal niya sa iyo. So, kapag habol ka ng habol, natural hindi ka niya maiisip, no? Pero meron syempre tayong trigger na biglang magpapabalik ng alaala mo sa isip niya. At kadalasan, hindi mo naman kailangan pilitin yun. Kasi, remember this one, people remember deeply when emotions are interrupted. Always remember that. Reality check lang, no? Hindi ka dapat mag-post ng mga sad quotes sa Facebook or social media or magparinig ka. Wag ka rin magmamakaawa. That's really a bad thing. Mas iisipin ka niya, in fact, kapag tinanggal mo yung overexposure at dinagdagan mo yung psychological impact ng mystery. So, kapag lagi kang present, mabilis kang mag-reply, at emotionally available ka sa kanya, doon, sigurado hindi ka niya maaalala. Pero bigla ka naging tahimik, hindi ka nagiging reactive, hindi ka nagiging predictable, ito yung tinatawag na pattern interruption trigger. So, bakit ito malakas sa psychology? Ang utak kasi ng tao ay sanay sa routine. Kapag meron taong nakasanayan niya na very consistent, emotionally attached at napaka-predictable, tapos biglang nawala, then the brain notices the absence. Ibig sabihin, it's not because of the drama, pero syempre, it's because of the emotional pattern collapse. Kaya sobrang halaga na mawalan ka ng pake. Kahit ano pa ang hiwalayan ninyo, kahit ano pang dahilan, tungkol man yan sa pera, tungkol man yan sa pamilya, tungkol man yan sa problema or mayroong third party, or tungkol man yan sa'yo dahil nga less attractive ka na sa paningin niya, unang-una mong goal dapat is yung mawalan ka ng pake. Dahil kapag nawalan ka ng pake, kusa niya yung mararamdaman at makikita. Napaka-importante na matrigger siya, na makita niya na wala ka ng pakialam. Dahil once na trigger siya na wala ka ng pakialam, doon manunumbalik yung dati. Dahil doon siya manghihinayang sa mga araw na may pakialam ka pa sa kanya. Am I making sense? I mean, for couple of years, months, weeks na magkausap kayo at naging ex mo siya or naging partner mo siya, dahil masyado kang intact sa kanya or masyado kang in love sa kanya, doon niya ngayon nararamdaman yung mga oras at pagkakataon na gusto kanya, alam mo yun, gusto niyang maramdaman yung presence mo and everything like that. Pero I want you to remember this. Gusto ko maalala mo tong bagay na to. Kung gusto mong ang ex mo ay ma-in love sa'yo at mapa-invest muli siya sa'yo, kailangan iparamdam mo yung absence nung nawala ka. Kaya napaka-importanting teaching nito na kailangan mong i-apply ngayon. Kailangan mong mawalan ng pake. Dahil kapag nawalan ka ng pake, all comes natural. Kahit hindi ka na masyado maging strategic pa how to get your ex back, kusang babalik ang ex mo kapag wala ka ng pake. Kailangan mong matutunan na mawalang pake kahit may third party pa siya or kahit may rebound pa siya. Kailangan wala kang pake. Dahil kapag wala kang pake, ito yung pinaka-attractive side mo na nakikita niya na naka-move on, maangas ka na, rebuild ka na, mai-insecure na siya. And that would be the time na matitrigger na isipin ka niya. Kasi aalalahanin niya yung mga araw na may pake ka. Kaya sobrang importante na maparamdam mo sa ex mo yung tinatawag nating scarcity effect. Na syempre, kapag may access
alam mo yun, kapag accessible ka kasi, kapag mababa yung urgency, mababa yung curiosity, kapag hindi ka madaling, kapag maising ma-reach ka, then that would be the time na magiging problema yon. Pero kapag hindi ka madaling ma-reach, tumataas ang attention, tumataas ang mental recall. Sa human psychology, ang tawag dito is when we feel uncertain or unavailable, yun yung time na nagiging intact sila sa'yo at mas napapalapit sila. Kaya napakagandang tulong ng NCR para ma-reboot, ma-reset natin yung love na yun. At yung bagay na yun ay sobrang importante. Another powerful trigger, syempre, visible growth. Kailangan mag-self-improve ka sa isip niya, makita niya na calm ka, confident ka, at focus ka sa sarili mong buhay. Magkakaroon ng contrast sa part na to. At doon papasok yung thought na bakit parang ibang tao ka na ngayon. Kasi kailangan niya maramdaman na ibang tao ka na. Alam mo yun, kailangan maramdaman niya na you are a different person right now. At kailangan kanyang maalala, pero hindi ibig sabihin babalik siya kapag naalala ka. Pero mataas ang chance na kapag naalala ka, yun ang unang step para bumalik ang ex mo. At para maalala ka niya, kailangan mong mawalan ng pake. Kailangan mong matutunan na mawalan ng pake. Sa sobrang veterano ko sa ganitong industry, lagi ko nakikita yung walang pake, siya yung laging panalo. Kapag wala kang pake, automatic, dun pa lang panalo ka na. Kasi kahit may third party pa yan, or may kalaguyo, may kalokohan pa yan, kapag wala kang pake, doon magkakaroon ng manifestation. Kasi ito ang biggest mistake na maraming kliyente at tao at mga subscribers ko na nakapanood sa akin. Madalas silang magpapansin sa ex nila, magparinig, at pilit nagpapamiss. Pero ang stronger trigger natin, lagi niyong tatandaan, our strongest trigger ay syempre yung wala kang pake at nararamdaman niya. Alam mo yun, kumbaga, you don't need more drama, hindi mo rin kailangan magmakaawa. Ito yung pagkawala mo sa dating role mo habang nagle-level up ka ng tahimik. At yan yung pinakamagandang gawin, mawalan ka ng pake. As I'm always saying, sana mawalan ka ng pake. For one-on-one coaching, kung gusto mo talagang ayusin at ibalik ang ex mo, nasa comment section lang yung link ng Facebook natin for one-on-one coaching. Ayan, nandyan lang sa comment section. Sige, para makapag-private coaching tayo. Thanks for watching.